babalikan ko, bakit siya naging Misa Amare? Okay. Misa means the Catholic Mass. Mm. Then amare is to love. Mm. So misa, may colon siya eh. Misa, colon, amare. So meaning Mass to love. It's like saying, the Mass is a form of loving. Loving God. Yes, to love God. Oo. Kumbaga, no, kung tayo ay nakikinig sa misa, lalo na sa homily ng Father, yun ay nagpapakita ng ating emosyon ng pagmamahal sa dahil ang papuri ay nagpapakita rin ng pagmamahal. Di ba? Sa Diyos. Yes. Miss Choi, sa paparating ng mga kantang ito, alin sa mga kantang ito ang pinakamalapit sa puso mo? And maaari mo bang iawit sa amin ang ilang linya doon sa kantang nakapaloob dito sa ikalawang album na ilalabas? Sa Misa Amare, talagang paborito ko yung Our Father. Hindi lang dahil siya yung una, kundi vivid pa sa memory ko yung time na kinikreate ko siya that time. Ano yun eh, medyo down ako noon eh. Okay. Kaya, tapos, madaling araw yata, so madilim na madilim. Ang cellphone ko pa no, yung Nokia na maliit na yung parang bloke, gano'n. Hindi pa smartphones noon. So vivid pa sa memory ko. So, kaya yun ang favorite ko, yung Our Father. So to give you parang sample. Pasensya na sa boses ko po. Kukunin ko sa mababa. Our Father, who art in heaven. Napakagandang kanta naman. Parang lahat ata sa mga Kapilipino natin ay muli magbabalik, no? Lalo't papalapit na ang mahal na araw. Sa reflection, Our Father. Diba? So, mga Kapilipino, supportahan po natin ang ikalawang album ni Choi, Misa Amare po. Magiging available po yan sa darating na Valentine's Day. And sana po, huwag niyong kalilimutan na lahat po ng mga nakakasama natin dito sa Kwentong Pilipino, tulad po ng pagsuporta niyo sa akin, ay suportahan niyo po sila. Miss Choi, kailan ba nakakalimot ang puso natin sa galit? Kailan nakakalimot ang puso natin sa galit? Pagdaan ng panahon. Diba? Sabi nga nila, time heals all wounds. Naniniwala ako doon eh. Kasi, kung pipilitin mo maghilom yung sugat o mawala yung galit mo, ura-urada, hindi mangyayari yun. It takes time to heal. And, pag nag-heal, not necessarily you forget. Diba? Sabi nga, merong isang homily na napakinggan ko. Sabi ni Father, hindi naman talaga ipinagbabawal na kailangan kalimutan mo. Sabi, okay lang na hindi mo makalimutan as long as paano mo gagamitin yung memory. Kung gagamitin mo yung memory para mag-improve ka o para mas mapabuti yung lagay ng buhay mo, mas maganda. Ang mahirap yung di mo kakalimutan dahil may pinaplano kang hindi maganda. Pero yung mag-heal ka and yet you do not forget, but yung hindi mo makalimutan ay gagamitin mo sa mas tamang paraan, walang masama doon. Ito, Miss Choi, personal na tanong. Minsan ba sa buhay mo, dumating ka na napagod ka na rin na ilaban ang pangarap mo? Tulad na nabanggit ko kanina, merong time na nangyari yun. Na gusto ko nang huminto. Yan, yung sa pagsusulat. Gusto ko nang huminto kasi parang wala akong nakikita future. Hindi naman talaga ako naghahangad ng future na magiging big star. Actually, yung pinapangarap ko lang talaga nun maiparinig yung mga gawa ko na mga kanta. Until nga, nangyari yung pandemya. Yun talaga yung blessing in disguise. From there, nagkaroon ng
ng bagong hope sa akin. Ay, okay, so meron pa pala akong patutunguhan dito sa ginagawa ko. Okay, Miss Joy, nabanggit mo, hindi ka nangangarap na maging isang big star o sikat na mga awit sa Pilipinas. Itong paglabas ng mga musika mo, ano ang naidudulot dito sa puso mo? Kaligayahan. Hindi ito maintindihan ng karamihan siguro, lalo na kung wala ka sa ganitong larangan. Hindi naiintindihan na akala nila, before may mga nagtatanong sa akin, ano ba nakukuha mo dyan? Kumikita ka na ba dyan? Ano ko, wala. So, wala, masaya lang ako. Masaya ako na lumilikha ako ng kanta. Masaya ako na ipaparinig ko yung gawa ko. At mas masaya ako pag nalalaman ko, masaya yung nakikinig, nakakarinig ng kanta ko. Lalo na kung may kumakanta ng likha mo. Iba-iba yung joy na sa puso mo. Mahirap ipaliwanag sa ibang tao na, alam mo yun, kasi ang focus nila siguro is, you need to earn something out of it. Bonus yun. Hindi ko sinasabing, ayokong kumita dyan, no? Kalokohan yun. Siyempre gusto natin kumita, di ba? Kabuhayan, di ba? Pero sa akin, bonus yun. Hindi talaga yun yung focus ko. Ang focus ko, yung passion ko, magawa ko, ma-fulfill ko, kaligayahan ko, pag naiparinig ko sa iba at masiyahan yung mga Tama, no? Yung satisfaction, yung fulfillment mo sa buhay, hindi matutumbasan ng halaga ng pera. Michoy, bakit may mga taong tulad nyo na sa kasalukuyan hindi pa gaanong napapansin sa mainstream, pero patuloy pa rin kayong umiikot, no, sa sirkulasyon at naglalabas ng iba't ibang kanta? Siguro kasi paano ko ba i-describe? Blessed lang siguro ako o pati yung mga iba na maganda yung pagpapalaki sa akin. Na alam mo yun, hindi mo man makamit yung pinapangarap mo at a certain point in time, hindi nawawala yung hope sa'yo. Diba? Kasi pag yun ang nawala, wala na talaga, stop ka na. Tulad nga sinasabi ko kanina, diba? Muntik na mawala sa akin yan, diba? Pero as long as meron ka nun, hindi ka hihinto Kahit sabihin pa na, ito nga, diba sinabi ko, 12 years old pa lang ako, lumilikha na ako ng kanta. Hindi ko lang alam na songwriter ang tawag sa akin. Pero 12 years old, ilang taon na ako ngayon, di ba? Hindi pa rin nawawala yung passion sa akin. Nandyan pa rin. Tuloy-tuloy pa rin akong lilikha. Lalo na ngayon na, yun nga, di ba, yung merong ganyang app na tutulong sa akin para i-areglo sa musika at sa mga liriko na gusto ko. Hindi dahil dinikta ng AI. Kumbaga, katuwang ko lang yun para mabuo ko yung kanta. Hindi dahil tinatamad ako, katulong ko lang yun, tool ko lang yun para mabuo ko yung kanta. Lalo na ngayon, kaya hinahalugog ko yung mga kaluma-lumaan ko pa na nagawa, 80s, 90s. Yun ang ilalabas ko pa sa ikatlong album. Mga Kapilipino, hindi pa lumalabas ang ikalawang album pero pinaghahandaan na ni Michoy yung pangatlo album, no, na nagmula sa kanya mga baul. Sana po abangan din natin yan, no, kahit matapos man ang kanyang episode dito sa Kwentong Pilipino. Michoy, anong legasya ang nais kong maiwan na maging marka mo pagdating sa musika o sa sirkulasyon ng mga independent singers ng bansa? Well, in terms of sa music, legacy, di ako talaga nag-iisip ng gano'n. Ang legacy ko na yung once upon a time, meron akong napasaya na puso dahil sa awitin ko. Yun yung legacy para sa akin. Gaano kahalaga sa'yo na mula sa iyong musika may napapangiti ka
may napapaluha ka, ano ang kapalit nito bilang isang mangaawit? Wala siyang kapalit talaga. Kumbaga, yun yung tinatawag na priceless. Priceless joy. Actually, dati merong kumanta na bata, yung isang awitin ko. Anak yun ni Daddy H, si Princess Sarah. Naiyak talaga ako eh. Tears of joy talaga. Walang walang kapantay yung kasiyahan na makita mo na may nasisiyahan sa sarili mong likha. Walang kapantay yun. Wala ring kapalit. Miss Choi, kapag pinag-uusapan natin ang kwento ng mga buhay natin, pati yung musika mo, minsan ba sa iyong pag-iisa, napapaisip ka, saan ba patungo ang buhay mo? Oo naman. Diba? Lahat naman siguro tayo parang iniisip mo na, ano pa kaya yung future ko? Pero, hindi ko, kumbaga, naiisip ko lang, pero hindi ko siya pinoproblema. Iba yun eh. Naiisip ko na, well, sana nga ma-achieve ko itong ano. Pero hindi ko siya yung pinoproblema na dapat talaga ma-achieve ko to ah. Kumbaga, as day goes by, diba? Slowly but surely, ma-achieve ko yun. In due time, in His time. Okay. Miss Choi, kanina, nabanggit mo no, na kasalukuyan ay inaalagaan nyo yung tatay nyo. Ano ang saloobin mo? Hinggil sa ito ba ay maituturing mong obligasyon mo bilang isang anak? O itinuturing mo itong pagtanaw ng utang ng loob sa pamamagitan ng pagmamahal sa kanya? I think more than an obligation, dapat talaga may love, may concern, may care. Otherwise, hindi mo magagawa yung pag-aalaga ng naaayon sa dapat. Nandun talaga. Kasi kung talagang obligasyon lang, para kang robot. Diba? So, kailangan may care ka more than obligation. Miss Choi, sa punto ng buhay mo ngayon, natatakot ka ba na magkamaling muli? Magkamaling muli. Kung yung mga pagkakamali ko before, oo, dahil ayoko nang ulitin yun, kung ano man yun. Ayoko nang ulitin yun. Kung yung mga pagkakamali na sa pang-araw-araw, imposibleng hindi tayo nagkakamali. Meron tayong magagawang hindi tama. Hindi naman tayo perfecto, di ba? Ang importante doon, iwasan mo na magawa. At alam mo sa sarili mo na, nagkamali ka. So, dapat ituwid mo kung ano yun. Kung may nasaktan ka man, humingi ka ng paumanhin, at ihingi mo ng tawad sa taas. Ito. Ano ang maipapayo mo sa mga nanunood sa kwentong Pilipino? Sa mga taong natatakot pa rin sumugal na ipakilala sa publiko ang kanilang talento? Sa mga nanonood po sa kwentong Pilipino, alalahanin niyo po na yung talento natin ay nanggaling sa Kanya. So, dapat hindi lang alagaan natin, kundi i-share natin kung ano yung meron tayo. Ipakita natin kung ano yung ibinigay na biyaya ng Panginoon sa atin. At gamitin natin sa tama. Katulad nito, yung paglilikha ng musika. Meron tayong obligasyon sa mga nakikinig. Hindi porke maganda sa pandinig natin, sa pangkalahatan, tama na. Dapat meron din tayong obligasyon kung ano yung ipinaririnig natin sa publiko. Aware tayo kung ano yung ibinibigay natin sa ibang tao. So yun lang, alagaan natin yung talento natin, pagyamanin natin, at i-share natin, ibigay natin sa iba kung ano yung regalo na naibigay sa atin. Ito, sa lahat ng pinagdaanan mo sa buhay, kailan ba dapat tumatahimik
kapag tayo ay nasasaktan? Kailan dapat tumatahimik kapag tayo ay nasasaktan? Kasi Roy, pag ako nasasaktan, tahimik lang ako eh. Hindi ako masalita talaga. Actually, hindi naman ako super introvert, pero hindi rin ako extrovert. So, it depends kung sino yung kausap ko, kung sino yung kasama ko. So, ako, for me, ako talaga pag ako nasasaktan, tahimik lang. Kumbaga, no, kanya-kanya tayo ng paraan kung paano natin nanamnamin yung sakit na nararamdaman natin sa buhay. Miss Choi, kailan ka nagiging masaya?